Praise the Lord. So the world is full of injustice, no? And most of us become victim of it. But what shall we do to overcome the evil of this world? Ang ating pong ginagalawang sanlibutan ay napupuno ng maraming kawalan ng hustisya. At hindi lamang po yun, no? Ang marami sa atin ay nagiging biktima nito. At ano nga po ba dapat ang ating mga hakbangin upang ating mapagtagumpayan ang laganap na kawalan ng hustisya sa ating pong lipunan? Ngayon po sa panahong ito mga kapatid, simula pa noong May 25, alam niyo po, ako ay nagdiwang ng aking kaarawan kasama ang aking anak, si Christian, no, ng aming mga birthday last May 25. So habang kami ay nagsasaya, kumakain, nagkukwentuhan, of course may ilang mga bisita sa bahay, no, ay may nagaganap naman pong pangyayari pala sa kabilang panig ng mundo. It was May 25 when there is a black American. Ang pangalan niya po ay George Floyd. He was arrested by the NYPD police at siya po ay pinosasan at pagkatapos po ay pinadapa, inapakan sa leeg for about 9 minutes. At sa ilang saglit na yon, ang kawawang biktima ay binawian ng buhay. At pagkatapos po ng pangyayaring yon mga kapatid, praise God, wala po tayong kamalay-malay, abay buong mundo ay nakisimpatya sa kamatayan ng lalaking ito na si George Floyd at sumiklab ang karahasan doon po sa Amerika. At sa iba't ibang panig ng mundo, nagkaroon ng mga protesta sa mga American Embassy. At ito po ay nilahukan ng maraming mga taong kumikilala, no, sa karapatang pantao, kumikilala sa katuwiran, no? At dahil dyan mga kapatid, nagkaroon po ng malaking problema, hindi lamang po sa bansang Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. So, ang sigaw po ng marami, hustisya. No? Ang sigaw po ng marami pong mga black American ay nasaan na ang kanilang karapatan bilang isang mamamayan, bilang isang tao na nakakaranas ng alam nyo na racism, no? At ito po ang nagiging dahilan upang udyukan ang maraming mga tao na magprotesta at ang iba'y nag-aklas. So hindi na po bago sa atin ang mga kwentong ito, yung mga pangyayaring ito. Dahil noong pa mang unang panahon, sa kasaysayan po ng ating pong lipunan, sa kasaysayan ng mundo, marami na pong mga kawalan ng hustisya ang naganap na naging dahilan upang sumiklab ang mga protesta at mga kaguluhan. So nauulit lamang po ang mga pangyayari, no? At dahil diyan, tayo pong mga mamamayan na minsan ay nakakaranas din ng ganitong uri ng pangyayari. Ano nga po ba talaga ang pwede nating magiging hakbang upang tayo po ay hindi mauuwi sa pagkagalit, mauuwi sa pagre-rebelde, no? At mauuwi sa kaguluhan ang lahat. So, the words of God clearly teach us about our attitudes toward this kind of circumstances. At because many are crying for justice, so saan nga po ba tayo tatakbo? Kanino po ba tayo talaga dapat lumapit? At sino po ang dapat magbigay ng pansin sa mga taong inaagawan ng hustisya? Okay? So,
in some of these quotes na makikita nyo dito, ay nagiging dahilan kung bakit nagiging malalim ang kamalayan ng tao tungkol sa hustisya. Si Honore de Balzac ay nagsabi, "Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught." Para sa kanya, ang batas na umiiral po sa buong mundo ay katulad ng mga sapot ng gagamba. Kapag maliit ang mga flies o mga kulisap na dumaan doon, tiyak mahuhuli. Pero kapag malaki naman ang dumaan doon, gaya ng ibon, alam po natin mangyayari, masisira lang yung sapot. So para sa kanya, may problema sa ating lipunan, kung saan ang mga maliliit lamang ang nagdurusa, gayong yung mga malalaki ay nakakalaya. Another quote from one of the great man in America is Martin Luther King Jr. Sabi niya, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." No? Kung meron daw pong kawalan ng hustisya, nagiging threat po ito, no, sa lahat ng dako. So, everybody is crying for justice. And lastly, sabi po ni Thomas Jefferson, at ito po ay nakasulat sa puso ng mga aktivista, sabi po nila, "When injustice becomes law, resistance becomes duty." Para po sa mga kagaya po ni Thomas Jefferson at ng iba pang mga may pagmamahal sa kanilang lipunang kinabibilangan, ay kung wala na daw po ang hustisya at ito pa minsan ay nagiging batas na umiiral sa kanilang lipunan, yun din po ang nagiging hudyat upang ang resistance o pag-aaklas ay nagiging katungkulan ng bawat isa. Praise God. Sa mga tuwid, marami po ang mga posibleng mangyari kapag ang hustisya ay hindi po natin nararanasan. Mapalad na lamang yung mga tao na mayroon pong pagkakilala at takot sa Diyos, sapagkat in some degree ay napapahupa ang ating galit. Napapahupa ang ating pong pagnanais na magaklas o na pagnanais na gumawa ng hindi mabuti, sapagkat natatakot tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. But for some na wala pong pagkakilala sa Diyos at hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Panginoon, alam natin mga kapatid na ito ang nagiging dahilan upang sumiklab ang paghihimagsik. Maaring hindi mo nararamdaman ang kawalan ng hustisya sapagkat hindi mo pa nararanasan. Pero kung ito po ay mararanasan mo, mga kapatid, doon mo lang masasabi na hindi patas ang mundo. Hindi patas ang ating pong lipunan. Pero tandaan niyo po mga kapatid, may pauna ng sinabi ang Panginoong Hesus sa ating lahat. Sabi niya, sa mundong ito ay may kapighatian. Sa makatwid, mararanasan natin ang lahat ng ito, kabilang na ang kawalan ng hustisya. Sa mundong ito may kapighatian, subalit sabi ng Panginoon, magalak kayo, sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So that means there is hope. Sa kabila ng laganap na kawalan ng katarungan, ay meron pa ring iniwang pag-asa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ayon sa Kanya, napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Amen? So dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, let's begin with this slide, verse 3. Sabi po diyan, "Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit." So sino po yung aba? Sino po yung tinuturing nating aba? Sa Biblia, sabi diyan mga kapatid, ito yung mga poor in the spirit. Sila yaong sa Diyos lamang umaasa. No? Sa Diyos lang umaasa.
Alam niyo po mga kapatid, hindi lahat ng tao ay may ganito pong kalagayang espiritual. Kasi ang marami pong tao mga kapatid, mayroon pong kapangyarihan, mayroon pong resources, mayroon pong pera, at mayroon pong sinasandalan o padrino. Kapag ganyan po ang katangian ng isang tao mga kapatid, o ganyan ang kanyang kalagayan, so napakaliit lang yung porsyento na hanapin mo ang iyong pag-asa sa Diyos. Kasi ang unang iiral sa iyo, yung impluensya, yung resources, yung makinarya, yung pera, yung kapangyarihan. Yun ang unang tatakbuhan mo. Kaya minsan mga kapatid, kawawa talaga yung walang pera. Kawawa talaga yung walang impluensya. Kawawa po yung walang padrino, walang kakilala. At sila ang laging napaglalamangan. Sila yung laging hindi nabibigyan ng katarungan. At dahil dyan mga kapatid, praise God, sabi po ng verse 3 sa ating binasa, kung ikaw man ay ganito ang kalagayan mo, itinuturing ka ng Biblia na poor in the spirit, aba. Pero sabi ng Panginoon, mapalad ka sapagkat ikaw ay mapapabilang sa kaharian ng langit. Ang ibig sabihin dito ng Panginoong Hesus, mga kapatid, kakampi mo ang langit. Kakampi mo ang Diyos. Kakampi mo ako. Ikaw na walang kaya. Ikaw na walang kakayahan. Ikaw na walang takbuhan. Ikaw na walang sandigan. Ikaw na walang mapupuntahan. Kakampi mo ako. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Mapalad ka sapagkat ang Panginoon ay kakampi mo. So, blessed are those who are poor in the spirit. No? Because there is the kingdom of God. Kaya kahit pa tayo mayroong pong pera, kahit pa tayo mayroong kapangyarihan, impluensya at resources, pero kung hindi ka nananangan sa kapangyarihan at kakayahan ng ating Panginoon, still, walang saysay yung pagkakaroon ng kapangyarihan, pera, at ng resources. Bakit? Kasi po, lahat ng iyan isang araw ay magigiba. Lahat ng iyan isang araw ay mawawasak. Maguguho at wala ka nang aasahan pa. But blessed are those who trust the Lord Jesus Christ. Mapalad sila na nagtitiwala sa Panginoong Diyos sapagkat sila ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Sila ang makakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Praise God. So let's continue. Sabi ng verse 4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Totoo naman po yun. Di ba, pag kayo po'y nalulungkot, kayo po ay umiiyak, kayo po ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, sino po yung mga tao sa paligid nyo na pumupunta sa iyo? Sila ba yung mga manlalait pa sa iyo? Sila ba yung mga gigipitin ka pa? Hindi po. Ang mga lumalapit sa iyo, yung mga taong gusto kang i-comfort. Gusto kang aliwin. Gusto kang pasiyahin. Kaya mapalad yung mga taong nakakaranas ng kalungkutan. Umiiyak at nagdadalamhati sapagkat mayroon po silang tatanggapin kaaliwan buhat sa mga taong nasa paligid nila na nagmamahal sa kanila, kaibigan, miyembro ng kanilang pamilya, kasamahan sa trabaho, kasamahan sa iglesia, at kasamahan sa komunidad na kanila pong mga kinabibilangan. So, there are those peoples na gustong bigyan ka ng comfort sapagkat ikaw ay nakikita nilang nalulungkot o umiiyak. At much more mga kapatid, ang Diyos na nakatunghay sa iyo, ang Panginoon na nakikita ang kalagayan mo, siya ang magbibigay sa iyo ng higit na kaaliwan sapagkat siya po ang bukal ng kaaliwan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan kasi siya po yung bukal ng kapayapaan. Alam po natin that Jesus is the Prince of Peace.
Kaya ang kapayapaan na ating pong tatanggapin, buhat sa Panginoon, ay higit na kaiba sa kapayapaan kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya sa lahat ng mga nalulungkot, sa lahat po ng mga nakakaranas ng kapigatian, tatanggapin niyo po ang kaaliwan buhat sa ating Panginoon. Praise God. So, let's continue. In verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Bakit yung mga mapagpakumbaba ang magmamana ng sanlibutan? No? At kailan ba mangyayari yon? Na mamanahin natin ang sanlibutan. Jesus is talking about the near future na posible nang maganap anytime from now. No? Bakit? Sapagkat ang Panginoon, ayon sa kanyang salita, siya'y muling babalik at sa kanyang pagbabalik, paghaharian niya ang mundo. Paghaharian niya ang buong mundo sa loob ng 1,000 taon. At ang mga taong may ganitong taglay, pagpakumbaba, sila yung pong mga makakasama ng Panginoon na maghahari sa sanlibutang ito. In English, sabi diyan, blessed are the meek, for they will inherit the earth. No? Yung meek diyan, mga kapatid, ay hindi po yung inaakala mong mahina. Yung meek po diyan na tinutukoy, yung pong handang magpakita ng kanyang pagpapakumbaba. Let's turn to other slide. Wala na yung isa? Okay. So, meron ako doon yung meaning ng meek. Praise God. So, yung tinutukoy doon, mga kapatid, yung walang kakayahan. No? Yung meek doon, yung walang kayang ipagmalaki. Yung walang kayang ipagtanggol sa buhay. Sapagkat siya po ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Okay. So, yung meek po doon is humility. Pagpapakumbaba. No? Humility means freedom from pride or arrogance. No? Yung quality or state of being humble. Nagpapakumbaba. Amen? Hindi ka nagpapakumbaba dahil gusto mong magpaalipin. Hindi ka nagpapakumbaba dahil gusto mong kumuha ng atensyon. No? Yung pagpapakumbaba rito, mga kapatid, is a gift of God. Biyaya to ng Diyos sa mga taong nakikinig sa salita niya. No? Umaasa, nagtitiwala sa Kanya. Okay? So, alam po natin, mga kapatid, na kapag ito ang ating pong attitude sa panahong ito, mga kapatid, praise God, may iwasan yung pong kaguluhan. May iwasan po yung pagsiklab ng anumang karahasan. Alam nyo, kaya naman nangyari po ang matinding kaguluhan sapagkat hindi na kontrolado ng tao yung kanya pong emotion. Hindi na nila nakokontrol yung kanilang feelings. Kaya po sumisiklab ang karahasan o ang kaguluhan. Kaya hindi po tinuro ng Panginoong Diyos ang pag-aaklas. Sapagkat kapatid ng pag-aaklas, yung galit, yung hatred. No? Naroroon ang isang uri ng espiritu na ayaw ng Panginoon na maranasan natin. Sapagkat hindi yon ang makapagbibigay solusyon, no, sa problema ng lipunang ito. Yes, laganap po ang kawalan ng hustisya. But just imagine kung yung tao na pinagkaitan ng karapatan o ng hustisya ay mabubuhay na lang sa galit, mabubuhay na lang sa paghihiganti, mabubuhay na lang sa pag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Hindi natin tunay na nasolusyonan o nabigyan
ng katarungan, hindi lamang yung taong naging biktima, kundi yung lipunan natin. Hindi natin siya tunay na nabigyan ng katarungan sapagkat ang hanap po natin, isang payapang lipunan. So ang kalaban natin dito, mga kapatid, ay hindi po tao, kundi isang sistema. At sa spiritual world, ang tawag po natin dito, spirit. No? Ang kalaban po natin, sa point of view ng mga progresibong tao, mga kapatid, ito po ay isang sistema. Isang bulok na sistema na dapat ayusin. Pero sa ating mga anak ng Diyos, spiritually speaking, we are fighting for a spirit, an evil spirit, na galing po sa kaaway ng Diyos. And how to fight the evil spirit? Kagaya ba ng kanyang pagkilos? Kasi ang evil spirit, magulo marahas. Ang evil spirit, mga kapatid, ay mapangahas. Kung yung kanyang paraan ng pag-atake, mga kapatid, ang siya mo rin namang gagawin pamamaraan sa paghanap ng hustisya, mukhang nagkakamali tayo sapagkat hindi po yan ang itinuro ng ating Panginoon. Kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kapayapaan. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, nandoon ang kaayusan. Kaya we are not encouraging Christians na mag-rally ng marahas, magprotesta ng marahas. We are encouraging Christians to pray at gumawa ng mga hakbang sa payapang paraan. Imagine, mga kapatid, kung manonood lamang po kayo ng balita na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Particularly sa Amerika. Humantong na po ang galit ng mga taong nagpuprotesta sa paninira ng mga kagamitan, sa paninira ng mga gusali, panununog ng mga sasakyan. Kahapon, isang building ang sinunog. Paano humantong ang ganon? Sa ganon ang lahat. Yes, there is a quest for justice. We are looking for justice. Pero hindi ginawa ng Panginoon yon sa kanyang kapanahunan. Ang Panginoong Yesus biktima ng injustice. Saan ka nakakitang walang kasalanan pero hinatulan ng kamatayan? Hindi ba't injustice yan? Saan ka nakakita na korte na hindi naman siya itinidepensa? Saan ka nakakita ng paghatol na wala kang karapatan, dumipensa? Hindi ba't injustice yan? Pero lahat ng pinagdaanan ng Panginoon, ipinakita niya yung respeto niya sa gobyerno, pinakita niya yung respeto niya sa batas, nag-submit siya doon. Sapagkat alam niya isang araw, pagtatagumpayin niya o pagtatagumpayan niya ang kawalan ng hustisya sa oras na siya ay mamatay at muling mabuhay. At doon ipapakita niya kung ano ang tunay na hustisya na tanging siya lang ang meron pong kaalaman na ibigay ito sa sangkatauhan. Alam niyo po, mga kapatid, lalo't higit doon sa mga young activists ng ating pong panahon. Nahuhulog tayo sa pagkagalit. Nabubuo sa atin ang galit. Sumisiklab yung ating pong damdamin sa pag-aaklas. At ang ating pong tanging kaaway, gobyerno, na atin din namang sandigan. What shall we do? Yung gobyernong yan ang magtatanggol din sa atin pagdating ng panahon na tayo po ay mga ilangan. Sa panahon ng kagipitan, kagutuman at sakuna, ang gobyernong din yan ang magtutulong sa atin at magbibigay sa atin
ng mga solusyon sa ating problema. But we are trying to fight against government. Gayon man, praise God, hindi natin nakita yung ipinakita ng Panginoon, yung itinuro ng Panginoong Yesus. Si Apostle Paul, mga kapatid, natutunan niya sa Panginoon ang lahat ng ito. Kaya sinabi niya sa Aklat ng Roma, di ba? Na ang bawat isa'y pasakop sa may kapangyarihan o sa pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan na naitayo o naitatag ng hindi kalooban ng Diyos. So natutunan niya yan kay Jesus. Bakit sa ating panahon, mga kapatid, yung mga Kristiyano hindi naiintindihan yon? Tayo pa mismo ang nagiging involved sa mga pambabash sa gobyerno. Involved pa tayo mismo sa mga panlalait sa ating mga pinuno. Involved pa tayo sa mga paninira sa ating mga pinuno. Gayong alam natin, mga kapatid, na hindi yan ang kalaban natin. Hindi sila ang kalaban natin. Kundi ang mga spirito sa himpapawid na nagbibigay hudyat doon sa kanyang mga alagad na gumawa ng kalikuan, na gumawa ng kasamaan. Sabi nga ng ibang mga matatanda, you are barking in a wrong tree. Kumakahol ka sa maling puno. Hindi taong kalaban mo, sabi ng Panginoong Hesus. We're not fighting against flesh and blood, but we are fighting against the spirit, the evil, the rulers of this world. So just imagine, mga kapatid, hindi natin nakukuha ang tunay nating kaaway. Hindi natin nakikita yung tunay nating kaaway at di natin nagagawa yung ating tunay na pamamaraan upang daigin ang kaaway ng sanlibutang ito at ng kaaway ng Panginoon. Let's go back doon sa slide. Sabi diyan, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Time will come, tayong mga inagawan ng hustisya, tayong mga pinagkaitan ng hustisya, may pangako sa atin ng Panginoon. No? Tayo po ay bubusugin. Ibig sabihin, pupunuin tayo ng Panginoon. Baka sabihin ninyo, Pastor, kaya mo nasabi yan kasi hindi mo naranasan ang injustice. Paano hindi naranasan? Naranasan ko po ang injustice. Naranasan ko po ang kawalan ng hustisya. Namatayan po ako ng pamangkin. Hanggang ngayon, nakalaya pa ang pumatay sa kanya. Hindi ba't injustice yan? Dahil lamang sa mga taong mayroon pong impluensya sa may kapangyarihan, hindi nagawang mahuli ang taong ito. That is injustice. At marami pang pagkakataon sa buhay ko na dapat sana'y naranasan ko ang isang bagay, pero hindi ko naranasan sapagkat may mga taong pumipigil. May mga taong gumagawa ng hindi mabuti. May mga taong mga sumisira sa mga pangyayari nang sa gayon, hindi ko maranasan yung dapat sana'y para sa akin. Hindi ba't injustice yun? Hindi ko na-elaborate, pero marami pong pagkakataon sa buhay ko, naranasan ko yung injustice. Kaya ibig ko sabihin, mga kapatid, lahat tayo po dito sa sanlibutan o dito sa mundo, no, ay subject to experience injustice. But the issue is not kung sino-sino ang mga merong ganitong karanasan. The issue is, sino ba ang tunay na kalaban? Sino ba ang dapat nating takbuhan? Sino ba ang dapat nating lapitan? Ang problema ng marami pong mga tao ngayon, umaasa tayo doon sa mga kapwa natin tao. Umaasa tayo sa huwes, umaasa tayo sa kapulisan, umaasa tayo sa militar, umaasa tayo sa mayor, umaasa tayo sa congressman, sa senador, maging sa presidente. At pagdating ng oras, mga kapatid, yung mga taong gusto nating makatulong sa atin, yung mga taong inaasahan natin makakatulong sa atin, yung mga taong inaakala natin makakapagbigay solusyon sa atin, hindi naman nagawa ang kanilang bahagi. So nasaktan na naman tayo, nagalit na naman tayo.
Sapagkat sabi po ng Biblia, sumpain ang taong umaasa sa kapwa-tao. So wala po sa tao ang pag-asa natin sa mundong ito. Ang injustice, matagal ng problema ng sanlibutan. Matagal ng problema ng mundo. Hindi mo ba alam kaya ka mahirap because of injustice? Kaya naghihirap ang marami pong mga tao kasi because of injustice. Meron pong unfair distribution of wealth. Kasi nakarating ako ng Europa. Doon sa Europa, wala naman ako nakitang squatter. Wala naman ako nakitang isang kahig, isang tuka doon. Kung meron man dong mga taong lansangan, pinili nila yon na maging taong lansangan sila. Pinili nila yon na maging palaboy sa lansangan. Pero kung titingnan ng kanilang panuntunan sa kanilang pamayanan, ay wala pong dapat maghirap. Ay bakit sa mga kagaya nating bansa, maraming mga mahihirap? Injustice yan. Merong unequal distribution of wealth. May mayaman, may mahirap. Injustice yan. Isang uri ng sistema ng lipunan na pumapabor sa mga mayaman at inaalisan ng karapatan ang mahirap. Injustice yan. Kung titignan mo sa sarili natin, hindi dapat tayo mahirap. Hindi dapat ganito ang sitwasyon natin. Kung meron lang equal distribution of wealth, mayaman ang bansa. But because of this spirit na sinasabi ko sa inyo, nararanasan po natin ang ganitong pamumuhay. O ngayon, kanino tayo aasa? Sa tao? Kanino tayo aasa? Sa mga magagaling? Ang Biblia nagtuturo, mga kapatid, kung bakit pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang mga problemang ito na nararanasan natin upang sa hinaharap, mga kapatid, sa Kanya tayo sasangguni. Sa Kanya tayo tatakbo, sa Kanya tayo sasandig, sa Kanya tayo mananangan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, our trust nasa Panginoon. Hindi po sa tao. Hindi po kanino, kundi nasa Panginoong Hesus. Imagine, nung dumaan po yung pandemic sa ating bansa, ang dami pong nag-iingay ng mga tao. Ang daming maiingay na tao kasama ng mga Kristiyano. Reklamo ng reklamo. Hanap ng ayuda, ng biyaya, ng pagkain. Gutom na daw sila. And so on and so forth. Ang dami pong mga gustong gawin ng mga taong ito. And they are blaming the government. And they are blaming somebody there in authority. Yun ang kanilang sinisisi sapagkat nararanasan nila ang kagutuman. Sapagkat meron daw pong injustice na nararanasan. Pero yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, nandoon sa isang sulok, nananalangin, umaasa sa gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kung titingnan mo, parang, naku ba, parang walang mangyayari. Pero alam nyo, mga kapatid, kumikilos ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kumikilos ang Diyos sa mga nananangan sa Kanya. Kaya imbis na ikaw magreklamo, tumawag sa Panginoon, manangan sa Panginoon, at magtiwala sa Panginoon. And for sure, mga kapatid, makikita mo, gagawa ang Panginoon sa buhay mo. Bakit? Kasi inilagak mo ang tiwala mo sa Kanya. Sa mga hindi nagtitiwala sa Panginoon, maraming ngaw-ngaw yan. Maraming mga salita yan. Kunwari lang may Diyos. Kunwari lang nagtitiwala sa Diyos. Sa mundo ngayon, mga kapatid, may dalawang tao. Yung isa, umaasa at nananalig sa Diyos na nagtitiwala sa Panginoong Hesus. At yung isa, nanggagamit sa Diyos. Ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang Diyos sa kanyang mga personal na mga hangarin.
Iko-quote pa yung mga salita ng Diyos, pero hindi nagtuturo ng pagtitiwala at pananalig kay Kristo nang gagamit sa Diyos. Akala niya masusumpungan niya ang tagumpay sa kanyang sariling karunungan. Akala niya masusumpungan niya ang tagumpay sa sarili niyang lakas at galing. Pero lahat ng gagamit sa Diyos, mabibigo po kayo. Sapagkat kailanman hindi natin pwedeng gamitin ng Diyos sa sarili nating kapakanan. Hayaan natin na ang ating pong buhay ay ipailalim natin sa kalooban ng Diyos at magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Let's continue. This is the value of a right attitude. In the quest for justice, kailangan po natin ng pag-uugali, no? Na masasabi nating mabuti at matuwid at dapat natin pahalagahan. We have a right teacher. Nakita niyo po in Matthew chapter 5, verse 1 and 2, si Jesus, mga kapatid, tinipon niya yung mga tao at kanya itong tinuruan. Imagine, mga kapatid, wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. He is a great teacher. Kaya diyan po, mga kapatid, nung kanya pong ipinakita yung kanyang nais na buksan sa isipan natin, doon pa lang sana maunawaan natin, iba ang nais tunguhin ng Panginoon kumpara sa nais nating tunguhin sa mundong ito. Meron tayong right teacher. Second, there is a right spirit. In Matthew chapter 5, verse 3 and 4, makikita po natin, mga kapatid, yung mga poor in the spirit, mga kapatid, sila po ay pupunuin ng Panginoon. Because there is a right spirit sa mga anak ng Diyos. Kaya nga kung anak ka ng Diyos, ang iyo pong pagtitiwala sa Diyos, sa Panginoon. Kaya kung mayroon pong nagaganap na injustice sa ating pong society, ang una mong tatawagan ang Panginoong Diyos. Hindi ka magtitiwala sa mga karunungan ng tao sa paligid. For our young activists, ako, payo ko lamang po sa inyo, mga kapatid. Huwag po tayong padadala sa galit. Huwag po tayong padadala sa nakikita nating imbalance sa ating pong lipunan. Matagal nang naririyan yan. Ang solusyon po, mga kapatid, wala sa sarili nating karunungan. Ang solusyon po, wala sa sarili nating galing at husay. Kasi kung galing at husay lang, marami nang lumipas na magagaling na tao. Pero ang lipunan natin hanggang ngayon, may problema pa rin. Kung husay din lang, mga kapatid, titiyakin ko sa iyo, mas mahuhusay yung mga naunang leader sa atin. Pero hanggang ngayon, may problema pa rin. Why? Because it is not in the hands of any great people there. Yung solusyon sa problemang panlipunan, nasa kamay yan ng ating Panginoong Diyos. Ano yung tinuturo sa ating mga progresibong mga tao? Matapos ipakita sa atin ang problemang panlipunan, ano na ang nabubuo sa ating puso? Galit. Tinuro ba sa atin ng Panginoon na magalit tayo? Tinuro ba sa atin ng Panginoon na sa pamagitan ng galit, magsiklab tayo at magprotesta tayo, gumawa tayo ng karahasan, manakit tayo? Pati tayo mismo, biktima na rin. Pati tayo mismo, gumagawa na rin ng injustice para sa iba. Yung nangyari sa Amerika, mismong mga protesters ang gumawa na rin ng mga kawalan ng hustisya. Bakit mo pinagnakawan yung mga tindahan? Bakit mo sinira ang mga tindahan? Bakit mo sinunog yung mga sasakyan at gusali? Hindi ba't kayo na rin ang gumawa ng injustice? Pero nasan nga ba ang hustisya? Nasa kamay ng Panginoon. Kaya mapalad po talaga ang nagtitiwala sa Panginoon. Now, tignan niyo po. In Matthew chapter 5, verse 5 and 6, there is a right seal.
Meron pong tamang tatak diyan. A right teacher is the Lord Jesus Christ. Trusting God is a manifestation of a right spirit. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid, yan po ang kapahayagan na tayo may tapat at totoong espiritu ng Diyos. Yung mga nagyayabang dyan at nagmamalaki, tumatangan sa sarili nilang karunungan at kakayahan, wala pong right spirit yon. No? Wala pong right spirit yon. And humility is a right seal. Yung pagpapakumbaba, ito daw po yung tamang tatak ng mga Kristiyanong dinadaluyan ng kanyang banal na espiritu. And again, sabi ko po, ang humility, ang meaning po niyan, mga kapatid, is freedom from pride and arrogance. Di ba? Kung ikaw po ay nagpapakumbaba sa harapan ng iyong kapwa at ng Panginoong Diyos, malaya ka sa espiritu ng pagmamataas at pagiging arrogante. No? Ikaw po ay nagtataglay, no, the quality or state of being humble. Marami pong pagkakataon sa buhay ng tao na yung nagpapakumbaba ay itinataas. Pero yung nagmamataas ay ibinababa. Kaya ang nais ng Panginoon sa mga anak ng Diyos, kapag nararanasan po natin ang kaguluhan sa sanlibutan ito, may injustice na nangyayari, exercise the spirit of humility. Amen? The value of right attitude. When pride comes, no, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 2. Kapag meron daw pong pagmamayabang, may pagmamataas, ang kasunod niyan ay kahihiyan. Pero kung meron pong pagpapakumbaba, meron pong karunungan. That is the book of Proverbs chapter 11 verse 2 says. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos sa panahon po na nararanasan po natin yung kawalan ng hustisya sa ating lipunan, it is not good for you to be involved doon sa mga magugulong mga pamamaraan ng paglalahad ng iyo pong saloobin. I'm not encouraging any of you to be involved doon sa mga kaguluhan, sa mga protestang nagdudulot ng kaguluhan. Manapay, magkaisa tayong manalangin at isaysay sa Panginoon ang kawalan ng hustisya at magtiwala tayo sa gagawin ng Panginoon sapagkat nasa Kanya ang lahat ng otoridad at kapangyarihan na baguhin ang mga pangyayari, baguhin ang anumang mga bagay na hindi matuwid at iayos tayo ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Iyan po ang nais natin na lakaran sa mundong ito. Hindi yung para makiisa pa tayo sa kaguluhan. Pati tuloy yung Pangulo ng ating bansa, naapektuhan. Nung mangyari yon mga kapatid sa Amerika, alam niyo po ba, ilang araw na nakakalipas, inamyendahan po yung anti-terrorism bill. Dahil sa pag-aakala ng ating Pangulo na baka gayahin ng mga Pilipino yung mga kaguluhan doon, ay at least meron ng panangga ang ating gobyerno. Pero mga anak ng Diyos, kung ako'y nakaka-impluwensya sa inyo, sana'y kayo maka-impluwensya sa iba. Hindi para sa kaguluhan ang mga Kristiyano. Hindi para sa kaguluhan ang mga anak ng Diyos. Tayo'y para sa kapayapaan at para sa katwiran at sa mga kalooban ng Panginoon. Amen? I know na bawat isa sa atin mayroon pong experience about injustice. Naiintindihan ko ang bawat isa na nakakaranas po ng kawalan ng katarungan. Pero alam ko, mga kapatid, tayo na nagtitiwala at umaasa sa Panginoon, nararanasan din naman natin sa pamamagitan ng kanyang mga himala, sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos, ang kanyang katugunan sa ating mga suliranin. Hindi po ba? Marami ng mga testimonies dito ng pagtatagumpay about injustice.
mga anak ng Diyos, magtiwala po tayo sa Diyos, manalig tayo sa Kanya, at tayo po'y buong pusong magpailalim sa Kanyang kapangyarihan at otoridad. Wala pong hihigit sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. You know why? Sabi po ni Jesus, all power and authority has been given unto me in heaven and in earth. So anong kapangyarihan ang tatakbuhan natin at pagtitiwalaan natin kung ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa Panginoong Jesucristo? Sa Kanya tayo magtitiwala. Sa Kanya tayo mananalig. Sapagkat Siya ang makapangyarihan sa lahat ng may kapangyarihan sa mundong ito. Amen? One day, mga anak ng Diyos, sa mga kapatid kong mga progresibo, mga aktivista, isang araw, uupo ka sa iyo pong madilim na silid. Mag-iisip ka. At gaya ng mga nauna sa ating leader, sasabihin mo, talagang wala yatang hustisya sa lipunang ito. Bakit ko nasabi yan? Kasi paulit-ulit lang naman ang kasaysayan. May mga nauna na sa atin na nagpakita ng kanila pong galing, husay at kakayahan sa pamumuno. Pero at the end of the day, hindi pa rin nila nasumpungan ang kapayapaan. Tayo na ngayon ang nasa henerasyong ito. At ano ang gagawin natin strategiya gaya ng ginawa ng mga nauna sa atin? Mali po, mga kapatid. Kung hindi na nga nagtagumpay yung mga nauna sa atin, uulitin pa natin ngayon, hindi pa rin tayo magtatagumpay. So ano po yung ating dapat na pamamaraan ngayon? Ang nasumpungan ko, mga kapatid, ay higit sa karunungan ng tao. Ang nasumpungan ko, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Panginoon na nagbuwis ng kanyang buhay para sa akin. At dahil dyan, ibinigay ko ang pagtitiwala ko sa Kanya. Ang buhay ko ngayon ay nakasalig na sa Panginoon at ang lahat ng aking desisyon ay iniaayon ko sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat sa Panginoong Yesus, may kapayapaan, may tagumpay, may hustisya. At sa mundong ito, mga kapatid, gaya ng sinabi ng ating Panginoon, sa mundong ito may kapighatian. Sapagkat ang hustisya dito ay hindi mo kailanman makakamtan, maliban na ang Panginoon ay makilala at matanggap ng tao. Diyos ka sa amin, tabisan